Magandang araw po mga kaibigan dito sa Bagong Silangan, Quezon City. Welcome po sa ating Family Matters Summit. Magandang araw po sa inyo. Ako, maraming salamat po sa inyong pagtanggap, sa inyong mga kaibigan dito sa 702 DZAS Agapay ng Sambayanan. Ako po si Heidi Bernardo Sampang, ang inyo pong kaibigan sa palatuntunang pampamilya sa radyo, ang Family Matters. Natutuwa po kami na makasama kayo. Sana ay ganun din naman kayo sa aming pagdating dito sa inyong lugar. Happy ba kayo? Ayan, ako, siksik na siksik ang araw natin na ito ngayon. Kaya hindi na natin papatagalin pa. Para ano bang patikim ng ituturo mo sa amin mamaya? Ang aking asabin po ay tulungan ang mga mag-asawa na mapalago ang kanilang pagmamahalan. Kasi nga po kapag po pag-uusapan ng pagmamagulang, ang dami pong dumadalo pag parenting. Pero kapag tungkol na sa asawa, parang hindi interesado. Ano ha? Sa totoo lang po, mga kaibigan, kung wala yung asawa mo, wala kang naging anak. Kaya kailangan pong pag-usapan natin paano patatatagin at palalaguin ang pagsasama ng mag-asawa. Okay, nako, kaabang-abang ba yun? Hindi pa rin sila nakukumbinse. Si Mami Bessie, ano pong ituturo niyo sa amin mamaya? Siyempre, kadugtong din ang sinabi ni Bishop Janelle. So, katawid po doon yung pagmamahala ng mag-asawa. Siyempre, paano naman yung pagmamahal na ipagkakaloob natin sa ating mga anak? So, ito naman yung tungkol sa magulang at anak na pagmamahalan. Ayan, ako, exciting, hindi ba? Pero mamaya pa natin sila maririnig na magturo. At then, by the way, ang theme natin ngayon, di ba? Love ko, family ko. Yes, love ko, family. Love niyo ba pamilya niyo? Parang mahina, 5 lang yata kausap natin. Dami-dami nila. Love niyo ba pamilya niyo? Hindi ko na po papatagalin. Narito po, makinig po tayo sa ituturo ng atin pong isa sa mga family counselors sa Family Matters at tagapagtaguyod ng K4 Philippines. Siya din po ang senior pastor ng Hope of Glory Christian Church na meron pong main sa May Kawayan, Bulacan. I-welcome po natin si Bishop Jonel Bilan. Maraming salamat, Heidi. Magandang umaga po muli sa inyong lahat. Good morning! Gising pa ba kayo? Kung hindi kasi mag-aerobics ulit tayo, ano ho? At kailangan ay mag-pick up lines. Kanina na nag-pick up lines ay buhay na buhay tayo. Ano po? Kaya ako'y sasala rin sa pick up lines. Ano ha? Sweldo ka ba? Ulitin ha? Sweldo ka ba? Kasi hindi kita maramdaman eh. Ayan. Mga kaibigan, nasa na mga misis? Taas ang kamay. Ang itsura nyo parang wala pa kayong asawa. Ayan. Nasa na mga mister? Taas ang kamay. Aba, konti lang. Alam nyo, napakahalaga po na atin pong patayuin ang mga mister. Tayo nga ho ang mga mister. Pwede bang tumayo ang mga mister? Ayan. Tayo. Ayan. Nice kung palakpakan natin sila ng malakas at mahabang palakpak. Thank you very much. Maraming pong salamat. Maraming salamat. Mga kaibigan, kaya ako pinapalakpakan sa inyo, mga mister. Kasi kapag ganito mga seminar, ang lagi dumadalo mga misis, di ba? Ang mga mister, tamad na tamad dumalo. Pagka may pag-uusap tungkol sa mag-asawa, ayaw dumalo ng mister. Pag may pag-uusap tungkol sa anak, ayaw dumalo ng mister. Parang pagka tinawag ng teacher, ang pinapapunta ng mister, ang kanyang misis. Pag may meeting, ang pinapapunta ng mister, ang kanyang misis. Di ba? Pag may parent-teacher conference, ang pinapapunta ay ang mami. Para ba si mami lang ang may kasalanan, kaya sinilang yung bata? Pero ang totoo po, ito ay partnership ng mag-asawa. Kaya dito sa Family Matters, nais natin bigyan din na ang pundasyon ng matagumpay na pagsasama ay ang mag-asawa po. Kung gusto natin ng maayos na bansa, sandali lang, kinukunan ako picture.
Ayan. Kung gusto natin ng maayos na bansa, kailangan po natin na siguraduhin na ang bawat pamilya sa bansang ito ay maayos. Hello? At kung gusto naman natin ang matatag at maayos na pamilya, importanteng unawain mo na ang pundasyon nito ay ang mag-asawa. Pag hindi maayos sa mag-asawa, mahirap matagumpay ang maging pamilya. At mahirap din maging matagumpay ang bansang Pilipinas. Kung kaya dito sa Family Matters, binibigyan namin ng pagpapahalaga po ang pagkukultivate ng relasyon ng mag-asawa. Bakit? Abay, ang mag-asawa kapag bago pa lamang mag-asawa, napaka-sweet. Di ba? Ang kamay ni lalaki, lagi nasa balikat ni babae. Ang kamay ni babae, lagi nasa baywang ni lalaki. At magkadikit sila ang katawan habang lumalakad. Ni hangin, hindi makadaan. Ano ha? Napaka-sweet. Abay, pag tagal-tagal, nababawasan ang sweetness. Bakit kamo? Abay, pag naglalakad, hindi na nakaakbay sa isa't isa. Ay, holding hands na lang marahil. Kaya lang kapag may batang dumaan, madali sila nagkakabitawan ng kamay. At pag tagal-tagal, makikita mo, nababawasan ang sweetness talaga. Sapagkat pag naglalakad ang mister at ang misis, ang mister hindi na nakaakbay. Ang babae na lang nakahawak sa baraso ni lalaki. Para ba si lalaki lagi tatakbo? Kaya hawak-hawak sa baraso. Ano? At pag tagal-tagal, makita mo ba, nawawala talaga yung sweetness. Bakit? Naglalakad si mister at si misis. Tingnan mo, nauna si mister na iwanan si misis. Hello? Dati-rati kapag sasakay ng sasakyan ng tricycle, talagang inaalala. Pag sasakay ng jeep at kotse, inaalala yan. Ngayon, hindi pa nakakaupo si misis, pinapaandar na yung sasakyan. Di ba? Abay, bakit ganoon? Mga kaibigan, hindi yan ang gusto ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, habang tumatagal ang pagsasama, lalong lumalalim. Hello? Lalong tumitibay. Hello? Sino ang gustong ganitong relasyon? Magsabi na malakas na yes. Para mangyari yan, kailangan maunawaan natin, mga nanay at tatay, na pahalagahan mo ang iyong marriage. Di ba? Aba, kapag bago pa lamang nagsasama at si Mrs. ay inuubo, anong sabihin ni Mr.? Ay, inuubo ka. Magbihis ka. Dadaling kita sa doktor ngayon din. Mahirap na. Ganyan eh. Napaka-concern. Pag tagal-tagal at inuubo si Mrs. Aba, sabihin ni Mr., inuubo ka pala. May gamot niyan eh. Manong uminom ka nga? Ganun na lamang. Ano? At pag tagal-tagal at inuubo si Mrs. Anong sabihin ni Mr.? Naku, inuubo ka. Lumayo ka nga at baka mahawa ko. Abay, ganun na. Ano? Huwag namang gano'n, ha? Importante na ang mag-asawa habang tumatagal ay tumatamis ang pagsasama. Hello? Hi! Paano mangyari ito? Well, kailangan lang ay lagi mo kakatagpuin ang pangangailangan ng asawa mo. Kapag ka binabaliwala mo ang needs. Everybody shout and say needs. Ang pangangailangan ng asawa mo, hindi mo man gustuhin, matatagpuan mo na lang ang sarili mo na nanlalambot ang iyong pagmamahal, nanghihina ang iyong pagmamahal. Para lalo lumakas ang pagmamahalan ng mag-asawa, kailangan si Mister ay lagi niyang kakatagpuin ang pangangailangan ni Mrs. Si Mrs. naman ganun din. Huwag binabaliwala. Taas mo ang kanang kamay mo. Everybody, raise your right hand. Taas ang kanang kamay. Tapikin mo yung nasa kanan mo, sabihin mo, huwag mong babaliwalain asawa mo. Ayan. Abay, bakit ko nasabi yan? Abay, kasi yung mga misis, nasa yung mga misis, taas kamay ng mga misis. Hindi ba kayo mga misis? Sino katabi niyo pag kayo natutulog? O, anak. Anak ba ang kasumpaan niyo sa altar? Di ba ang kasumpaan niyo sa altar ang mister? Hello? Di ba? Bakit marami mga misis pagka natutulog ang katabi ay ang anak? Aba, mga kaibigan, dapat ang katabi mo ay ang mister mo. Ano? Baby pa. Kung baby pa ay anak mo, pwede mong itabi. Okay? Pero, pagka itinabi mo, huwag mong ilalagay sa gitna ninyong mag-asawa, yung baby. Sapagkat ang sabi ng Diyos, ang pinagsama ng Diyos, huwag ko paghihiwalayin ng baby. Di ba tama? Ano ha? Kaya yung baby, o ang mister mo yung nasa kanan mo, yung baby nasa kaliwa mo. Ayun, di ba? Hello? Paano natin katagpuin ang pangangailangan ng isa't isa? Unang-una, kayong mga lalaki, makinig kayo.
Kailangan tayong lalaki ay lagi nagpapadama ng pagmamahal sa ating misis. Ang tawag diyan, affection. Gustong-gusto ng misis na lagi pinapadama ni mister na siya'y mahal na mahal ni mister. Hindi ba tama, mga misis? Yung lahat ng agree, sumigaw ng malakas na yes. O yan, misis, mister, nadinig mo yon. Hindi pwedeng sabihin mo sa asawa mo, darling, pag binuksan mo ang puso ko't biniyak, nakaukit doon ang pangalan mo. Walang kwenta yun sa babae. Ang gusto ng babae, ipadama mo. Manong yayakapin mo na may misis mo. Aakbayan mo sa pagkakay naglalakad. Yung buhok niya, medyo hagod-hagurin mo. Kahit kuminsan, pag hinagod mo, na-stuck na yung kamay mo dahil hindi nagsha-shampoo. Abay, mahalaga yun sa babae. Yung bang yung baraso niya, kinakares mo. Nako, asar na asar ang mga misis. Kapag ang lalaki, hahawak agad sa dibdib ng babae, naasar ang misis sa ganon. Ang gusto ng misis yung papadamay pagmamahal. Hello? Yung ba sinasabi ng mister lagi na, I love you. Ayan. Mahal kita. Nako, tuwan-tuwa ang misis. Do you agree? Gustong-gusto ng misis yung sabihin, sumisexy ka. Kahit ang totoo habang sinasabi ni mister, nakapikit naman siya. Pero okay na rin yun. Basta ang mahalaga, nararamdaman ng babae. Ang tanong, mister, sa atin ang mga nakikinig ngayon, pinapadama mo ba yung pagmamahal mo sa asawa mo? Alam niyo, mga babae, normal yan na nai-insecure ang mga babae. Ang misis ko, noong unang 3 taon namin pagsasama, hirap na hirap ako, napakasilosa. Lahat ng babaeng kausapin ko, pinagseselosan. Sabi ko, ano ka ba? Nag-asawa ka ng pogi, tapos ganyan ka. Ba't kayo tumatawa? Sabi naman ng misis ko, pogi naman ako, hindi lang daw halata. Ano ha? Pwede ba yung pogi, hindi halata? Ano? Anyway, yung sinasabi natin, mga mister, dapat ipadama mo ang pagmamahal mo. Ikaw ng mga babae. Gusto mo na ikaw ay maging lovable sa asawa mo, sa mister mo? Kailangan katagpuin mo pangangailangan ng mister mo. Ano pangangailangan ng mister? Hinahanap ng mister sa misis niya, na ang misis niya, game na game lagi paggabi. Ayan. Pag kinalabit kayo ng mister ninyo, huwag kayong tatanggi. Sapagkat ang sabi ng Panginoon Diyos sa unang Korinto sa pamamagitan ni San Pablo, ang babae at ang lalaki, pag nag-asawa na, ang katawan niya hindi na kanya kundi sa Diyos na at sa kanyang asawa na. Kaya sa mga binatang dalaga na nakikinig sa atin, huwag kayo nakikipag-sex, nakikipag-lips to lips pag wala pa kayong asawa, sapagkat yan ay kasalanan. Ang sex ay para sa mag-asawa lamang. Pero pag mag-asawa naman, dapat walang tanggihan. Hello? Pag kinalabit ka ng mister mo, sige! Ganon. Walang tanggihan. Sigaw nyo nga, walang tanggihan. Eh, paano naman, Anya? Kung ako'y pagod, ano gagawin ko? Sabi ng ibang misis. Aba, kung pagod ka, hindi ka pa rin pwedeng tumanggi. Pero ang pwede mong gawin ay i-postpone. Kinalabit ka ng asawa mo, 10:30. Sabi mo, darling, pagod ako eh. Bayaan mo, matulog muna tayo. Mamayang 3:00, ako bahala sa'yo. Ganon! Alam niyo ba, marami mga mister nagkakaroon ng extramarital affair dahil pag kinalabit nila yung misis nila, tanggi ng tanggi. Mga misis, gusto niyo ba tumatag ang pagsasama ng mag-asawa? Kailangan lagi kang game. Game na ba kayo? Yon, dapat. Ano ha? Kaya, sabi ng iba, paano naman yun? Ang mister ko, pag gusto kami mag-sex, kakalabitin lang ako. Eh, paano kung ako naman na misis ang gusto na mag-sex kami? Eh, ang sagot ko sa iyo, kalabitin mo rin mister mo. Eh, kung nahihiya ako, Anya, dalagang Pilipina. O sige, kung nahihiya ka, mag-usap kayo ng mister mo. Gumamit ka ng code. Sabi mo sa mister mo, darling, pag umaga pa lang, suot ko yung aking ribbon na kulay pink. Alam mo na, ibig ko sabihin, uwi ka ng maaga.
At ngayon, pag breakfast, sineservan mo yung mister mo, yumuko ka ng yumuko para nakikita yung pink mong ribbon. At alam niyo, ang sex ay regalo ng Diyos sa mag-asawa. Pag hindi sa mag-asawa, yan ay kasalanan. Kaya kailangan mga misis, may privacy kayong mag-asawa. May privacy kayo. Kaya yung anak ninyo, ihiwalay ninyo sa inyo. Huwag nyo tinatabi. Huwag nyo itinatabi. Kaya nga naisilang mo ang anak mo sa mundong ito. Laking tuwa ng magulang mo. Ay, ano ba nangyayari sa akin? So, naisilang mo ang anak mo sa mundong ito, pinutol ang puso. Ibig sabihin, hiwalay ang bata. Dapat ang katabi mo lagi ang mister mo. Hello? Dapat may privacy kayo. Noong Martes, February 14, di ba? Ay, Valentine's Day at 21st wedding anniversary namin mag-asawa. Plus 6 years kami magkasintahan. Kaya 27 years na ako nagtitiis. Sa kaligayahan, sa feeling niya. Kaya naman, Ngayon, sa aming pagsasama po, nakita ko na importante yung privacy. Mga anak ko, tinuruan ko po, kahit nung maliit na maliit pa ang bahay namin, yung kwarto, sinisigurado ko may kwarto kami. Kahit ang kwarto namin ay kasinlaki lang nung kama namin, ang papag namin, okay na. Kaya kayo, kung maliit man ang bahay ninyo, yung higaan ninyo mag-asawa, kulungin nyo yun. Bayaan nyo tumagagtak ang pawis ninyo. At least may privacy kayo. Importante yun. Napakahirap yung kayo'y naglalambingan, natatakot kayo bilang may pumasok na bata. Di ba? Aba, bilang mag-asawa, misis, dapat handa ka nakatagpuin ang sexual need ng mister mo. Kaya sa mga mister na nagpapadama ng pagmamahal, ang misis ay lagi ready kapag kainaya. Hello? Tama ho ba? Tama? Lahat na nag-agree, sumigaw ng malakas na yes. Pangalawa, kailangan maunawaan ng mga mister na ang misis natin, hinahanap nilang naglalaan tayo ng oras sa misis para makinig at makipagkwentuhan sa kanila. Nung naliligaw tayo, lahat ng kwento, kinukwento ng mister. Nung mapangasawa na ang misis, nako, naging one word ba na lang. Habang nagkukwento si misis, anong sabi ng mister? Aba, mister, dapat handa kang lagi makinig sa kwento ng misis mo. Ako po, kapag kahapon, pauwi na ng bahay o gabi, at naramdaman ko, ako'y pagod na pagod, hindi mo na ako uwi ng bahay. Dadaan muna ako sandali sa coffee shop. Magkakapi-kapi ako, magpapalamig ako, para makaregain ako ng lakas. Para pag uwi ko, meron akong lakas na makinig sa mga kwento ng misis ko. Na kung tutusin, yun at yun din naman. Di ba? Ang mga babae, wala tayong magagawa. Yun at yun din ang kwento. Parang yung kwento ngayon lang kinuwento, pero pang 10 beses na yun. Mga mister, kung talagang tayo nagmamahal, kailangan paglaanan natin ng oras ang ating mga asawa at ng lakas sa pakikinig sa kanilang kwento. Pag nakikinig ang mister sa misis, lalong nai-inlove ang misis. Di ba tama? Wala yata akong kausap, di ba tama? Yun. Kaya importante, mga mister, na maglaan ka ng takdang oras at magtira ka ng lakas para sa kwentuhan ninyo ng inyong misis. At talagang ipadama mo sa kanya, by doing so, nakakatagpo mo yung kanyang needs. Alam niyo ngayon, panahon lahat ng tao may cellphone. Meron akong kilala na babae na mahal na mahal niya yung mister niya. Kaso dumalo siya sa reunion. Nakita sila ng dati niyang boyfriend, nagkapalitan sila ng cellphone. Ngayon, yung dati niyang boyfriend, hindi naman niya na mahal. Ang mahal niya yung mister niya. Kaya lang yung mister niya, busy sa paghahanap buhay. So, ang naka-textmate niya, yung dati niyang boyfriend. Yun ang nakakwentuhan niya. Ayun! Nahulog siya sa kasalanan, natukso. Pagtatanungin mo siya, hindi niya mahal yung dati niyang boyfriend. Kaya lang yung dati niyang boyfriend ang may panahon makipagkwentuhan sa kanya. Hello? Kaya kayo mga mister, maglaan kayo ng oras sa pakipagkwentuhan sa inyong misis. At kayo mga misis, huwag kayo nakikipagkwentuhan sa hindi niyo asawa. Importante yan. Tayo naman mga misis, makinig ka mga misis. Nandiyan ba kayo? Wala na yata. Nandiyan ba kayo? Yung mga misis na nariyan, sumigaw ng malakas na yes. Parang konti lang, ha?
Ayun, napakahalaga mga misis, na maunawaan niyo na ang lalaki naghahanap ng barkada. Sigaw niyo nga, barkada. Barkada ay nahanap ng mister. Kaya ikaw, kailangan yung interest ng mister mo, gawin mo ring interest mo. Kasi ang nangyayari sa'yo, sabi mo sa mister mo, ikaw na lang bahala dyan. Ikaw na lang bahala dyan, kayo na lang. Aba, kung ano ang interest ng mister mo, samahan mo. Samahan mo. Kung infant ba yung anak ninyo, baka mahirap. Pero pag lumalaki na siya, samahan mo mister mo kung ano ang interest niya. Kung ang interest niya, asawa ko ang misis ko, hindi mahilig sa basketball. Ako mahilig sa basketball. Nanonood ako ng TV ng basketball, ng basketball sa TV, So, ang misis ko, naramdaman ko na mahal niya ako sapagkat alam kong ayaw na ayaw niya sa basketball, pero tinatabihan niya ako sa harapan ng TV pag nanonood ako ng basketball. Hello? May dala siyang juice hanggang sa nakakatulog na siya doon. Naawa ako. Sabi ko, doon ka na. Hindi. Sasamahan kita dyan. Ganon. Ramdam kong mahal ako ng misis ko. Kalaunan, aba, tumatagal na siya, nakakatapos na siya ng isang laro, hindi siya nakakatulog. Kalaunan, siya pa ang na-excite na buksan ng TV, manood kami ng basketball. Kaya kalaunan, sabay kami nanonood ng basketball. Pero katagalan, nagpasya kaming ihinto ang panonood ng basketball. Bakit? Kasi Alaska siya, Hinebra ako. Away kami, away. Kaya sabi namin, tigilan na. Pero ang ibig kabagan sabihin, Mrs., kung ang interest ng Mr. May, magkukumpuni ng kanyang kotse, ng kanyang jeep, ng kanyang tricycle, huwag ka naman, puro na lang yan ang hawak mo. Huwag kang ganon. Manong ikaw, samahan mo siya, ano kailangan mo, plais? Kailangan mo tornilyo? Posporo, gusto mo? Sunugin natin yan. Huwag naman ganon, lumalabas din yung galit, So, ang ganda naman ng tawa ng isang misis na yun, Pero ang punto natin, ay ikaw, misis, kung talagang gusto matatagin ang pagsasama ninyo mag-asawa, importante na ipadama mo pagmamahal mo sa pamagitan ng pagiging barkada. Sigaw nyo nga, barkada. Ganyan na ba sigaw nyo? Napaka-sexy nyo naman sumigaw. Sigaw nyo nga, barkada. Yun. Pangatlo, mga mister, para maging in love sa'yo, misis mo, importante maramdaman ng misis mo na ikaw ay responsable sa pera. Sa pera. Nai-inlove ang misis kapag ang mister ay responsable sa pera. Yung bang masikap, masipag, at naghahanap ng pagkakataon para dumagdag kita pa para maibigay sa misis. Hindi naman mukhang pera asawa mo. Hindi. Kaya lang nagdadala yon sa kanila ng security na ang mister ko talaga responsable. Maraming mga mister, kung ano lang maiabot sa asawa, ayun na. Di ba? Para baga nag-abot na 1,000, gusto 1 buwan na yung pagkain. Ano ka ba naman, mister? Kung wala ka man trabaho ngayon, o maliit man ang kita mo ngayon, hindi kita sisisihin. Pero pagkaraan ng ilang taon, ganyan ka pa rin, ikaw na ang sisisihin. Bakit? Pwede ka mag-enroll sa TESDA. Ayan ang TESDA, Pag nag-enroll ka dyan sa TESDA, dadami ang alam mo. Ayan, yan yung bus ng TESDA, proyekto ng ating Pangulong Noynoy. Iniikot-ikot niya sa pamamagitan ng TESDA na nagtitraining sa mga tao. Pag dumalo ka sa TESDA, nahahasa ka, dumadami alam mo. Kaya kung ikaw ay driver, nag-aral ka sa TESDA, natuto ka mag-mekaniko, driver-mekanik ka na. Pag 10 kayo nag-a-apply, puro sila driver, walang alam sa mekaniko, ikaw driver na, mekaniko pa, ikaw kukunin. Hello? Kung ikaw'y mahirap ngayon, at wala kang trabaho, hindi ka na sisisihin. Pero kapag karailan ng taon, ganyan ka pa rin, ikaw na sisisihin. Dahil hindi mo pinapaunlad ang sarili mo. Dapat paunlarin mo ang sarili mo. Magkaragdag ka ng alam, ng husay, ng galing. Dahil doon, magkakaroon ka ng mas mataas na presyo kapag may trabaho ka, mister. Hindi ba totoo, mga misis? Pag ang mister ninyo ay financially responsible, nai-inlove kayo lalo. Can I hear a louder yes? Kita ninyo? Hindi dahil mukha silang pera, hindi. Kundi yun naman hindi para sa kanila, kundi para sa buong pamilya. Kaya mga mister, huwag kang tatamad-tamad. Dapat masipag ka. Kung ang babae ilaw ng tahanan,
Ang lalaki naman ano? Yun, sabi nga nung kaibigan ko nagkasal, sabi niya, ikaw babae, at kayong mga babae, kayo ang ilaw ng tahanan. Ikaw lalaki, at kayong mga lalaki, kayo ang haligi ng tahanan, ang biyanan naman ang siyang anay. Ako hindi agree dyan. Ang biyanan para sa akin ay blessing. Ang biyanan ay pagpapala. Bakit? Aba, ang biyanan ko, sa sobrang pagmamahal sa amin ng aking asawa, ibinili kami ng bahay at lupa. Nadamay ako, di ba? So, mahal na mahal ako ng aking biyanan. Ano? At kapag kami specialty sa luto, si Mami Tinay ay talagang binibigyan ako ng ulam lagi hanggang ngayon. Kaya para sa akin, ang biyanan ay pagpapala. Hello? Pero ang punto natin, mga lalaki, huwag tayong tatamad-tamaan, maging haligi tayo ng tahanan, maging maaasahan tayo, huwag tayong hilahilata. Ang oras ay mahalaga. Dapat responsable tayo. Mga misis naman, kailangan mahusay ka mag-asikaso ng bahay. Hello? Abay, bahay mo lang, di po maayos. Dapat kabisado mo bahay mo. Hindi yung kapag naghahanap ang asawa, nasa medyas ko, ano sabi mo, tanong mo kay Inday. Sa katulong mo tinuturo. Sabi na, mister mo, nasa panyo ko. Natanong mo kay Inday. Diba? Sa ibang araw naman, nasa brief ko. Tanong mo kay Inday. Nasa towel ko, tanong mo kay Inday. Tuloy no, ikaw nagbakasyon sa linggo, pag uwi mo, sabi mo sa mga anak mo, nasaan ang tatay niyo? Ano sabi ng mga anak mo? Tanong niyo kay Inday. Sa linggo silang wala. Ayan! Mangyayari, puro ka Inday, businesses. Dapat alam mo nangyayari sa mga anak mo. Pwedeng hindi ikaw mismo ang gumagawa niya, pero susubaybayan mo. Hindi naman ibig sabihin ikaw lang ang may tungkulin para magkasama kayo mag-asawa na magkatuwang na mapagdesisyonan ng mga bagay-bagay tungkol sa inyong anak at tungkol sa inyong bahay. Hello? May natututunan ba kayo? Lahat ng may natutunan, sumigaw ng malakas na yes. Wow, nakaka-encourage naman, ano? Pang-apat, importante na malaman nyo, mga misis, hinahanap ng mister. Teka muna, mga mister, gusto natin, mga misis, importante sa misis na ang mister ay responsable sa pera, di ba? Pero kayo naman, tandaan ninyo, hinahanap ng mister na kayo ay nagmamahala ng bahay. Pang-apat, importante malaman ninyo, mga mister, na hinahanap sa inyo ng misis ay kayo ay maging committed sa pamilya. Ano yung sabihin ng committed sa pamilya? Yung bang sa schedule mo sa maghapon, ikaw bilang mister, may panahon ka sa mga anak. Sa isang linggo, yung bang nakikipag-date ka sa misis mo? Once a week, dapat ang mister dinedate ang misis niya. Once a week. Magastos? Tapos sino masabi sa inyo kailangan gumastos? Kami mag-asawa, lalo na ng mga early years ng aming marriage, alam nyo kung saan kami nagde-date. Gusto nyo malaman? Ayaw yata eh. Kung ayaw, wag na. Gusto nyo malaman? Yung gusto malaman, sabi ko ng malakas na yes. Kami mag-asawa, nagde-date kami, walang gastos sa Memorial Park. Sa sementeryo. Tanong ko sa inyo, may gastos ba doon? May tindahan ba doon? Kami mag-asawa magka-holding hand sa dapit hapon. Habang papalubog ang araw, kami magkahawak kamay naglalakad. Habang kami napagod na, uupo kami sa isa sa mga nicho doon. At kami magkukwentuhan, tahimik na tahimik. Aba, pag may sumabat, takbo! Sementeryo yun paano, Bigla may sumabat. Mga kaibigan, importante, once a week, nagde-date kayo. Pag ang mag-asawa, hindi nagde-date once a week, nagiging mabuhay ang pagsasama ng mag-asawa, Kaya, mister, hinahanap ng misis sa iyo na, halimbawa, date ninyo, Sabado ng umaga, doon sa Family Matters, sa Bagong Silangan. Abay, inaya ka ng iyong kaibigan, basketball tayo! Ay, sorry! Kasi may date kami ng misis ko doon sa Family Matters. Naku, ang sarap maramdaman nyo ng misis. Ibig sabihin nun, mahalaga siya sa iyo. Hello? Ikaw naman, misis. Gusto mo maging lovable ka sa iyong mister? Gusto mo ba? Kailangan ingatan mo ang iyong figura.
Kailangan manatili kang maganda. Ang lalaki kasi madaling matukso sa nakikita. Kaya ikaw, misis, ingatan mo itsura mo. Huwag yung murki na kapag asawa ka na at nagkaanak ka na, wala ka ng pakialam sa katawan mo sa itsura mo. Pagkagabi, huwag kayong galit sa kanin. Konting kanin lang, makakatipid ka pa. Di ba? Mga misis, importante pag nagbibihis kayo, huwag ka naguhubad sa harapan ng mister mo. Magtago ka man lang ng kaunti para medyo nasasabik siya sa iyong kagandahan. Hello? Mga misis, pag uuwi na ang mister ninyo, yan duster ninyo, hubarin. Palitan ng short ng sex bomb para sexy ka sa mister mo. Di ba? Hindi yung amoy kamatis ka, amoy sibuyas, amoy kawali. Meron ka pang mga uling-uling sa mata mo at sa mukha mo, di ba? Pag pauwi na ang mister, maligo ka na. At yung damit nakaakit-akit. Hello? Mahalaga yan. Alam nyo, napaka-importante yan na ang babae ay maingat sa kanya. Ngayon, huwag naman unrealistic. Matapos anak ka ng 5, 6, 7, hinahanap yung kasing sexy na mga artista. Kaya naman sexy yung mga artista yan, nagpapatabas yan eh. Di ba? Hindi naman kailangan ganun. In fact, sa katotohanan, ang kagandahan ay nasa puso. Sigaw niyo nga puso. Mahina, sigaw niyo malakas puso. Kung maganda ang mukha mo, pero lagi ka namang galit, mukha kang bruha. Magandang bruha ang labas mo. Pero kung mabait ka sa loob, kahit hindi ka kagandahan, ang lakas ng arrival mo. Hello? Totoo yan. Ang lakas ng arrival mo. Kaya ang pagpapaganda, una sa puso. Yung mga negative na damdamin, itapon mo yun. Galit, asar, inis. Diba? Tapon mo yun. Lalabas sa mukha mo yung kagandahan. At nagugulat ang mister mo, sabi, parang may iba sa'yo. Ayan, diba? Ay sabihin mo naman, tuklasin mo. Ayan, diba? Ay napakahalaga mga misis, ha? Ikaw naman, mister, gusto mo maganda ang misis mo. Abay, budgetan mo naman, ha? Budgetan mo naman, di ba? Ang babae kinuha saan? Saan kinuha ang babae? Sa tadyang. Nasaan ang tadyang? Ito ang tadyang ko. Nasa ilalim ng aking baraso. Malapit sa puso dahil ang gusto ng Diyos, mahalin ng lalaki ang babae. Ano tawag dito? Baraso. Malapit ang tadyang sa baraso dahil gusto ng Diyos ang lalaki, protektahan niya ang babae. Higit sa lahat, ang tadyang malapit sa, ano tawag dito? Bulsa! Malapit kayo sa bulsa, ibig sabihin, mister, gastusan mo. Padala mo naman ang misis mo sa parlor, sa spa, di ba? Gusto mo maganda, di mo man lang maibili ng bagong panty. Tuloy yung panty paggabi, kung ano sira-sira ng garter, yun ang suot. Di ba? Abay, bili mo naman ng magandang panty at magandang underwear para beautiful si Mrs. Hello? Pero tandaan nyo, ha? Beauty, ang kagandahan ay galing sa puso. Panghuli, dahil 30 minutes lang ako, pero wala yung taga-senyas ko, mukhang mahaba pa ang oras ko, ha? So, sige pa tayo. Importante na maunawaan ninyo, mga Mr. at Mrs. na hinahanap ng Mrs. sa Mr. Yung Mr. tapat. Everybody shout and say tapat. Lakasan nyo, matapat. Ayaw ng Mrs. na ang Mr. ay hindi nagtatapat. Tama, mali? Kaya Mr. dapat magtapat ka sa Mrs. mo, ha? Huwag mo ka naglilihim. Yung cellphone ninyo, huwag kayong nagagalit kapag ka tinitignan ng Mrs. nyo. Tama ba, Mrs.? Maraming Mr. nagagalit sa Mrs. pag tinitignan ng Mrs. ang cellphone. Ang cellphone, dapat sinusuko nga sa Mrs. yan Ibig sabihin, tapat ka, wala ka nililehim. Ngayon, bago mo ibigay ang cellphone mo sa Mrs. mo, magbura ka na. Hindi, para baka puno na inbox mo. Yun ang ibig ko sabihin. Kayo naman, puno na sa isipan ninyo, ha? Ibig lang natin sabihin dito, mga kaibigan. Dapat tapat. Kaya ang mister, pag bilang tumahimik at nakatingin sa malayo, tulala,
Hindi makakali ang misis. Dahil ang gusto ng misis, ang mister, nagbubukas ng damdamin. Kaya ikaw, mister, huwag kang mag-atubili na i-open up sa misis mo yung takot mo, yung pangamba mo, agam-agam mo, mga kwento mo. Pag nagkukwento ka sa misis, pakiramdam ng misis mo, talagang sila ay isang tunay na kabiyak. Isigaw nyo nga kabiyak. Sapagkat kinukwento mo ang buhay mo sa kanila. Hinahanap yun sa iyo ng asawa mo, mister. Magtapat ka, kaya ang babae, hindi makakaliyan. Pag ang lalaki na tulala, nakatingin sa malayo, kahit anong kausap, parang nakatingin sa kawalan, ang misis, hoy, ano na sa isipan mo? Hoy, ba't tahimik ka? Di ba tama? May kausap pa ba ako? Ayun, di ba tama? Kaya meron ganyan, yung si Lolo, si Lolo natahimik ko, nakatingin sa malayo. Hindi makakaliyan. Sabi ng Lola, hoy, bakit ganyan ka? Ano na sa isipan mo? Sabi ni Lolo, tahimik si Lolo. Hoy, ano na? Tahimik si Lolo. Pilya si Lola. Ayaw mo, ha? Kanya pumunta naman siya sa kwarto, si Lola. Lumabas, naka-gown. At dumaan sa harapan ni Lolo, dumaan. Ang problema, si Lolo, nakatingin sa malayong ganon. Wala, hindi pinansin. Pumasok ulit si Lola sa kwarto. Kumuha naman ng bathing suit. At talagang lumakad sa harapan ni Lolo. Si Lolo parang walang nakita. Nainsulto na si Lola. Winarak yung bathing suit niya. Tinapon sa harapan ni Lolo at naglakad sa harapan ni Lolo na walang saplot si Lola. Doon sa wakas napansin siya ni Lolo. Sabi ni Lolo, ano ba yung suot mo? Lukot-lukot. Ang sarap ko na ng video nito mga ito. Ang sarap ng tawa. Ano? Na-imagine yung damit ni Lola. Walang damit, kaya lukot-lukot. Kayo naman, importante, mga kaibigan, na tayong lahat ay nagtatalaga ng sarili para katagpuin ang pangangailangan ng asawa mo. Alam mo, may mga pagkakataon na may mga pangangailangan ka na hindi kayang ibigay ng asawa mo. Salamat, meron tayong Diyos na pag lumapit ka sa ating Panginoon Diyos, siya ang magpupuno ng kulang sa iyo. Kung ang asawa mo may nagkukulang sa iyo, lumapit ka sa Diyos. Sabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigat ang luba, at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Nagkukulang ba ang asawa mo sa iyo? Nagkukulang ba ang magulang mo sa iyo? Nagkukulang ba ang anak mo sa iyo? Kaibigan, huwag kang magkandarapa sa pagmamahal nila. Magkandarapa ka at maging sugapa ka sa pagmamahal ng Diyos sa iyo. Sapagkat ang Diyos, labis-labis ang pagmamahal na binigay niya ang kanyang bugtong na anak para sa atin, na kung ating siyang aanyayahan sa ating puso, siya'y mananahan sa atin at ipapadama niya ang walang hanggang pagmamahal. Tayo yumuko at tayo manalangin. Ipikit natin ang ating mga mata, iyuko natin ang ating mga ulo, at damahin natin ang presensya ng Panginoon. Kung sa tanghaling ito ay nais mong anyayahan ng Panginoon sa kauna-unahang pagkakataon na manahan sa puso mo at maghari. Alam niyo po, hindi sapat na tayo naniniwala sa Panginoon. Ang sabi ng Juan 1:12, lahat ng sa Kanya ay tumanggap, lahat ng sa Kanya ay naniwala, yun ang binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. So, dalawang bagay, maniwala at tumanggap. Tayo sa Pilipinas ay naniniwala kay Kristo. Ngunit hindi nangangahulugang nananahan na sa atin si Kristo. Importanteng anyayahan natin si Jesus at doon siya mananahan, and we commit our lives to Jesus. Habang tayo nakayuko, nakapit ang ating mga mata, sino man ang nais mag-commit ng kanyang buhay sa Panginoon upang maramdaman niya lagi ang walang hanggang pagmamahal ng Diyos. Habang nakayuko ka, itaas mo ang kanang kamay mo at matutuwa sa iyo ang Panginoon. Salamat. Meron pa po ba? Salamat. Meron pa po ba? Salamat. Meron pa po ba? Meron pa po ba? Salamat. Salamat. Kayo mga nagtaas ng kamay, natutuwa ang kalangitan ngayon. Ang sabi ng Biblia, pag hindi mo ako kinahiya sa harapan ng tao, hindi kita ikakahiya sa harapan ng aking Diyos. Kung hindi ka labisan, huwag mo ikahiya ang Panginoon. Ikaw na nakataas ng kamay, maaari ka bang tumayo? Sa iyong pagtayo, hindi mo ikinakahiya ang Panginoong Jesus. Tumayo ka. At sa iyong pagtayo, na nais mong tanggapin si Jesus sa iyong puso, sa kaunanahang pagkakataon, itaas mo ang dalawang kamay mo.
at sumabay ka sa dalangin ito ng malakas na panalangin pero taos sa puso. Sabayan niyo ako. Panginoong Diyos, salamat po sa inyong pagmamahal. Panginoong Jesus, salamat po sa inyong pagkapatawad. Inaanyayahan ko kayo na manahan ngayon sa aking puso. Pinagsisisihan ko ang lahat kong kasalanan. Simula ngayon, kayo na ang manguna sa aking buong buhay. Panginoong Jesus, tulungan mo po ako na mamuhay sa iyong kaluguran. Sa iyong mga kamay, pinagkakatiwala ko ang aking marriage. Ito ang aking dalangin. Amen. Manatili tayo na kayo po. Tayo manalangin. Panginoon Diyos, pagpalain mo ang lahat ng dumalangin ito. Selyuhan mo sa kanilang puso ang kanilang pasyahin ngayon, Father God. At maging simula ito ng isang buhay ng punong-puno ng pag-ibig na galing sa iyo. At ngayon nga, Panginoon, sa lahat sa amin na nararito, hinihiling namin na pagpalain mo ang bawat pamilya ang aming kinakatawan. Sa lahat po na nararito, na nais ipagkatiwala sa Diyos ang kanyang pamilya, ang kanyang anak, ang kanyang magulang, ang kanyang asawa, pwede ka ba tumayo? Samahan mo kami sa pagtayo. Sa pagtayo mo, sinasabi ng Panginoon, pagpalain mo ang pamilya mo po. Yan ba ang prayer mo? Gusto mo pagpalain ng Diyos ang pamilya mo? Tumayo ka. At itaas mo rin ang dalawang kamay mo at tayo manalangin. Father God, lahat po na nakatayo ngayon ay may iisang dalangin. Pagpalain mo ang aming pamilya. Ang mga mag-asawa, pagpalain mo at patatagin. Salamat po sapagkat ngayong tanghali, mapapakinggan namin si Mami Bessie Rios para po tulungan kami sa matagumpay na pagmamagulang. Pinupuri ka namin ang sinasamba. Dinadakilat sa iyo ang lahat ng kalawalatian. Sa pangalan ni Jesus, lahat po ay sumigaw at magsabi ng pagpalain po na kayo ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. And God bless you. Itaguyod ang pamilyang Pilipino. Ako po si Robert Senya. At ako naman si Isay Azares. And this is your family-friendly station, 702 DZAS. Nagbabalik po ang inyong Family Matters Summit. Ayan, gaano po ba karami ang parents na kasama namin ngayon? Pumalakpak ng malakas! Siya po ang founder ng Center for Early Childhood Care and Development o CECCD. Nako, ito po ay napakahusay pong parenting coach at sa katunayan ay naging effective po ang kanyang mga ginawa sa kanyang 2 mga anak. Actually, lola na po ito. Ayan, yung isang anak niya, attorney na, pero hindi halata. Diba? So, tawagin po natin sa atin pong kalagitnaan ngayon para turuan po tayo sa pagiging magulang, si Mami Bessie Rios. Maraming salamat sa iyo, Heidi. Totoo po yun. Si Mami, lola na rin. Pero parang bakit ganyan tingin niyo sa akin? Mukhang inuuri niyo, lola na ba talaga siya? Konting taon na lang po ay 2 na po ang aking citizenship. Di ba, no? Bigla kayo lalong nag-isip, ano? Meron na po akong 2 apo. At sabi nga po, yung mga tinuturo sa magulang ay naibabahagi na rin po doon sa tinatawag nating tubo. Dapat mga hindi ho tayo nagpapabaya, sabi nga kanina ni Pastor Janelle, na hindi yung dahil meron na tayong asawa, at ngayon nga ay lola na tayo. So, bago po tayo maging magulang, siyempre, nauna na po yung napag-usapan kanina, tayo po ay may asawa muna. Dapat, sabi ko, dapat. Lamang sa maraming beses at habang tumatagal ang panahon, nagiging kapansin-pansin po na bakit ba yung relasyon sa asawa medyo na i-give up. Pero yung relasyon natin sa anak, yun yata ang panghabang buhay. Pero baligtad. Ang sabi po ng Bible, pag naging mag-asawa tayo, till death do us part. Pero sa anak, hindi po sinabi yun. Kasi ang anak, huwag po natin gagawin na till death do us part. Dahil ang bata, pagdating sa tamang gulang, para po yang ibon. Lilipat sa ibang pugad. At huwag po kayong kokontra. Hindi ho kayo kasama sa pugad na yon. Yan. So, nililinaw ko, hindi po kasama tayong magulang
sa pugad na liliparan ng ating mga anak. Napakahalaga po yun. So, okay, paano natin maipapakita na, anak, mahal na mahal kita? Paano nga ba natin papakita yon? So, meron po kasing dialogue ng magnanay. Matapos niyang paluin ang kanyang anak, ang sabi nitong bata na ito, di nasasaktan siya, no? So, sabi ni nanay, alam mo ba kaya kita pinalo? Kasi mahal kita eh. Sabi nung bata, huwag mo na lang ako mamahalin kasi ang sakit pala. Minsan ganun tayo eh. Sabi naman ng isang nanay, yun daw anak niya, sabi niya, o sige anak, alam mo ba kaya ako aalis? Kasi mag-a-abroad. Kasi mahal kita eh. Gusto ko mabigay lahat ng mga pangangailangan mo, kaya kailangan kong mag-abroad. Sabi naman daw nitong bata, ay, wag na nanay, hindi ko kailangan ng mga pera, gamit, kailangan ko ikaw. O kita nyo na, iba yung pananaw ng bata, iba yung pananaw ng isang magulang. Sa pagmamahal po ay para matandaan ninyo, sasalansan ko na lang po ito sa 3 letter T. Pakitaas nga, paano susulat? Tinuturo namin to sa mga bata. Letter T mula sa taas, pababa, at pataas. Letter T. Unang letter T ay ang salitang training. Yan, training. Sabihin nyo nga ho lahat, training. Okay, ano ba yung training? Pag tinitingnan po natin, para po itong naglalaro ng basketball. Tayo pong mga magulang, coach tayo. Pero sa pagiging coach, minsan meron tayong mga violation na ginagawa. Ano yung mga violation natin sa training ng anak natin? Paano po natin sila tinetrain? Iniinsulto ba natin sila? Wala ka namang isip na bata ka eh. Sinabi ko na kasi sa'yo yan, hindi ka nag-iisip. Bawal yun. Violation yun. Hindi po dapat hinusgahan agad yung bata. Kaya nga training, dahan-dahan at unti-unti. Parang yung nagtuturo sa swimming. Siguro pagka tinuruan kayo ng swimming, nilublob kayo agad sa swimming pool. Hinulog kayo doon, ano? Merong mga natuto sa ganong paraan. Pero sobrang sakit. Diba? Nakainom ng tubig, nakasinghot ng tubig. At siguro pwede wag na lang siya mag-swimming ulit. So ang training po, dahan-dahan at unti-unti. Walang pang-iinsulto. Pwede rin po nating tingnan na sa training ay nandun po yung pang-unawa doon sa kakayahan ng bata. Halimbawa, siyempre tayong mga nanay, gusto natin merong assistant, no? Sige anak, ayan, gawin mo to, no? May takahugas ka ng plato. Yung pinaghuhugas mo naman bata ng plato, yung kanyang baba nandun na sa lababo mo. Kasi maliit pa. Hindi pa niya yung kaya. Di dahil gusto nga mapagbigyan ka ng bata, sumunod naman. Dahil hindi nga kaya, maliit yung daliri niya, ang taas ng lababo mo, at madulas yung plato. Di nabasag. Eto ka na ngayon. Magagalit ka na dun sa bata. At kung ano na yung sasabihin natin. Sa training, mahalaga po yung katutuhan ng bata, yung damdamin ng bata, hindi ho yung nabasag na halaga. Gaya na alala ko, nung una akong nagtuturo sa aking anak, 2 lalaki ang anak ko, pero hindi ho po pwede na hindi sila magtatrabaho ng gawaing bahay. So tinuturoan ko silang mamlansya, maglaba, magluto, tinuro yun. Siyempre, mga bata, nag-e-eksperimento sila at naglalaro. So, isang beses, sa kanyang pag-e-eksperimento, hinawakan ang plantsa. Sa halip na i-plantsa sa damit, ang kamay niya ang inihawak niya doon. So, minsan sa training, anong ginagawa natin? Nasaktan na yung bata, pagagalitan mo pa. Sasabihin mo pa na ikaw kasi, sisisihin. So sa training, hindi ho tayo makakapagpalaki ng maayos kapag po tayo ay naninisi, kapag tayo ay naguhusga, at kapag ating inaapura yung katotohanan ng bata. Parang coach, di ba? Kailangan tinitingnan niya yung kilos, no, sa basketball. Sino ba yung magaling humawak, mabilis tumakbo, sino yung nag-guard, no? So mahalaga po na tinitingnan natin yun sa training. At isa pa po na violation sa training, madalas din kinukumpara natin ang ating mga anak. Hoy, ikaw ha?
Baka ngayong graduation, malapit na ho graduation. Ano na naman ang makukuha mong award? Wala ka na namang award. Hindi na ako pupunta sa eskwelahan mo. Baka na naman ang award mo, yung kamukha nung nakuha nung kapatid mo. Dapat ganun ang award mo. O kaya yung nakuha nung kapitbahay nyo. Minsan na naman sasabihin natin, tingnan mo ka, di ba ikaw ang panganay? Dapat mas maalam ka dito sa kapatid mong bunso. Tingnan mo naman yung kapatid mong bunso, mas magaling pa sa'yo. So, bawal po na ikinokumpara ang ating mga anak. Sabi ko po dun sa aking ilalabas na bagong libro ngayong May, sa Mother's Day, kapag po tayo magbibigay ng assignment sa bahay sa ating mga anak, tingnan natin yung may kinalaman sa hilig nila. Halimbawa, yung anak ninyo na mahilig kumain. Yan. Diba, meron tayong mga anak mas mahilig kumain kaysa sa ibang kapatid. So, yung anak natin na mahilig kumain, pwede po na ang kanyang assignment ay magluto. Pwede po na ang kanyang assignment ay mamalengke. Pwede po na ang kanyang assignment ay maghain. Kasi may kinalaman sa hilig niya sa pagkain. Yung namang anak natin na ang kanyang hilig ay maglaro ng tubig, yun. Gawin niyo siyang tagahugas, tagalinis ng banyo niyo, tagaigib. Lahat ng may kinalaman sa tubig. Para yung bata, pag nagtatrabaho siya, hindi mabigat sa kalooban. Hindi siya yung diskontento. Di ba pag nagtatrabaho tayo, tapos kontento tayo, masaya? Gusto natin yung trabaho natin. Nagiging magaan. Hindi tayo nai-stress. Kahit hindi na tayo maglagay ng mga make-up. Di ba? Hindi tayo mangungulubot. Sabi nga ni Pastor Eric, dapat lagi tayong nananariwa. Di ba? Nananariwa. Dahil hindi tayo konsumido. Okay, so training, mahalaga, huwag tayong magkokompara, huwag nating aapurahin, dahan-dahan, hindi natin iniinsulto yung mga bata. Isa pa pong bahagi ng training ay yung sa disiplina. Okay, anong gagawin natin kapag kayong bata nagkamali? Laging tinatanong nyo ba yon? Pwedeng mamalo? Gusto nyo malaman yon? Pwedeng, huwag niyo akong tanguan, di kayo maririnig sa radyo. Gusto niyo malaman tungkol sa paluan? Hindi niyo masyadong gusto eh. Lakasan niyo pa nga. Gusto niyo malaman tungkol sa paluan? Opo, yan. Pwedeng mamalo. Sabi ninyo, ay salamat kasi namamalo ako. Pero, paano kayo mamalo? Paano kayo mamalo? O baka kayo ma-child abuse, no? Bawal yun. Paano kayong mamalo? Number 1 rule, nakangiti kayo pag namamalo kayo. Hindi kayo galit, kalmado kayo. Pwede ba yun? Parang ayaw nyo, no? Hindi pwede. Kasi kaya kayo namamalo, galit kayo eh. So kung galit kayo, mamamalo, huwag na kayo mamalo. Kasi pag namalo kayo, tapos galit kayo, hindi nyo makokontrol ang inyong palo. Baka kung saan-saan nyo paluin yung bata. Baka dami ng latay ng bata. Palo ka pa rin ng palo. Mamaya, ikaw, gulapay ka na rin. Napagod ka na rin, di ba? So, pangalawa, bago ka mamalo, nag-usap muna kayo. May kondisyon. O anak, kapag ka ikaw ay ginawa mo pa ulit ito, papaluin kita. At pangatlo, dapat nag-uusap po kayo bago mamalo. Pero ito po yung sasabihin ko sa inyo. Hindi po pwede na isipin nyo na kayo ay namalo, ay humusay ang behavior ng inyong anak. Dahil hindi ho lahat ng bata nakukuha sa palo. At hindi ho takutan ang ating tinatawag na training. Hindi ho tinatakot yung bata. Ang dapat sa bata, naiintindihan niya kung bakit hindi niya gagawin ang isang bagay. Halimbawa, nagpabiling anak nyo. Tumigil ka dyan, hindi na kita isasama. O, di ba? Hindi mo naman totoong gagawin yun eh. Isasama mo rin siya ulit eh, di ba? So, huwag niyo sasabihin yun. Diretso mo sabihin, tumahimik ka anak, kahit ka maglupasay dyan, hindi kita ibibili. Kasi wala sa usapan natin yan. O di diretso. Ngalabit na naman. O di ba? Wala sa usapan nating bibili ka, sasama ka lang sa akin. Para yung bata, alam niya. Para yung bata,
hindi mo kung ano-anong pananakot. Minsan nakita ko pa yung ibang nanay, sisigawan yung anak. Sabi niya, di naman titigil, iiwan kita. Minsan naman sabi, bibigay kita sa pulis, sa kanya ka na lang. Alika nga, mamang pulis, sa'yo na to. Siyempre, hindi naman mo igagawin yun, di ba? At siyempre, hindi naman tatanggapin ng pulis yung anak nyo. Hindi papayag yun. So, mahalaga po sa pagpapakita natin ng pagmamahal, yung unang letter T, i-train natin ang ating mga anak. At kapag po natin sila tinetrain, hindi ho kasi pwede yung training na parang dog. Shit! Uupo na agad yung aso, pupustoy pa yung buntot, di ba? Hindi ho ganun yung anak natin. Tao yun, na siya ay may pag-iisip at merong damdamin. Kaya ang training ng bata, hindi parang sa dog. Merong latigo, may patpat, tapos bibigyan ng karne, hindi ho ganun. Sa bata, kung gusto nating maipakita yung pagmamahal natin, ang training may pangunawa. At syempre po, nandoon yung ating pagtsatsaga. Okay, ano yung unang letter T? Training. Pangalawang letter T, yung salitang time. Time. Yan, time. Okay? Time. Sa inyong waking hours, ilang oras ba kayong nakagising? 8 hours, tapos ang tulog ninyo ay 22 hours. Ganon. Baligtad, ano? Ilang oras po ang inilalaan natin sa anak? Kasi napakahalaga po yung time. Yung tinatawag nating panahon. Dahil ang panahon po, mabilis lumipas. Kaya po maraming problema ang mga kabataang high school, at hindi lang ho high school. Nagsisimula po yan ng 7 years old, pataas. Papalayo na po sila. Ayaw na nila sa atin. At kung kailan naman sila lumalayo, tsaka naman tayo lumalapit, ayaw na yan nila. Okay, time is very important para ipakita nating pagmamahal natin sa mga bata. Unang-una po, anong klaseng time meron tayo sa bata? Ito ba yung talagang nakatuon ka sa bata? Halimbawa, kagaya nagkukwento yung bata. Tapos ikaw naman text ka ng text. Sige. Oh, nakikinig ako sa'yo. Sandali, isi-send ko lang ito eh. Huwag mo akong guluhin. Tapos ayan, ako, tinan mo ka, na-wrong send tuloy ako. Ano ka ba kasi? O, di ba, anong sasabihin ng bata? Ito ba ay mahalagang oras? O, di kaya naman, yung anak mo, 3 years old. Bigla ka ulit nagkaroon ng isang anak. Siyempre, anong gusto nitong 3 years old? Di ba, laging naaagaw na eksena yon? Umalis-alis ka nga dyan! Di ba nakikita? May ginagawa ako dito isang kapatid mo. O, yun po, violation yun, para dun sa time. Kasi ang mga bata po, hindi po sila karak-karakang nakakaintindi ng salitang mamaya na. To them, time starts now. Kaya ang magandang gagawin natin, bibigyan natin siya ng pansin. O anak ha, sige dito ka, tumabi ka sa akin. Antay lang sandali ha. Pagkatapos ko dito sa kapatid mo, tayo naman. At pag sinabi niyong tayo naman, siguraduhin niyo yun ha. Kasi baka mamaya hindi niyo naman sinisigurado eh. Pag sinabi niyong tayo naman, wala na, tatayo ka na. Tapos yung bata antay na antay sa'yo, hindi na sila maniniwala. Kasi mahalaga po, dun sa pagmamahal natin, dun sa time, talagang binibigyan natin ito ng panahon, ng schedule. Ako po, dahil wala na nga akong mga anak, malalaki na sila, pero ang nakalagay po naman sa schedule ko, schedule sa apo. Para siyang isa sa meeting ko. Halimbawa, Thursday, 3 to 5, yan. Akala nyo kung sino ka-meeting ko doon. Yung apo ko ka-meeting ko doon. Kaya pag merong tumawag sa akin, may nag-invite, merong gusto makipag-usap sa akin, sabihin ko, hindi, meron akong ka-meeting. Hindi ko na kailangan sabihin ang ka-meeting ko, yung apo ko. Pero ang mahalaga doon, nilagyan ko siya ng time. Sa inyo po, hindi ho ako maniniwala na wala kayong oras. Hindi ho sa akin totoo yung katwiran na walang oras. Kasi kailanman, hindi po magkakamali si Lord na 24 hours ang ibinigay sa atin. Hindi 35, hindi 30. Ang problema, paano natin ginagamit ang ating oras? Tanong, anong oras kayo gumigising?
Ay, Mami Besing, aga-aga ko gumigising nga. Alas 4, gising na ako. O, sige. Galing, alas 4, gising ka na. Ano naman ang ginagawa mo? Nagsimula ka ba sa panalangin? Nagsimula ka ba sa pagpuri sa Lord? O pagkagising mo nung alas 4, sabi mo, ay, ang aga-aga pa. Sige, mamaya na ako kikilos. Dito muna ako. Nakatingin ka sa kalawakan. Kalawakang madilim. Di ba? O, di pagkatapos, pagdating ng mga alas 10, anong ginagawa mo na? Natutulog ka ba sa tanghali? Ilang oras ka natutulog? O di pag kinuwenta mo yung mga oras mo, pang sarili. Pang sarili. So maganda po, gumawa tayo ng schedule. Anong gagawin natin ng ganitong oras, ng ganitong oras. At kapag gumawa tayo ng schedule, bantayan natin yung schedule na yon. Gaya ng sinabi ko, na pag nilagay ko sa planner ko na meeting ng ganitong araw at oras sa aking apo, walang ibang aagaw nun. Dapat kanya lang yon. Kasi yun ay ini-schedule ko. Ngayon, kaya ho tayo minsan nalilibang at lagi nating sinasabing wala tayong oras, hindi ho tayo nag-i-schedule. Pag nalabas na tayo dyan sa kalsada, nagsimula na tayo ng ating chat. Yan. Di chat na lang tayo, no? At saka alam mo ba kung ba? At saka ito pa, ano ko? Ay, naku, alas 11 na pala. O, hindi mo na namalayan, ano? Iinit na yung ulo mo ngayon. Kasi yung oras mo, wala na, naubos na. Naubos na. O kaya naman, sa oras naman ng telenovela, o yung nanonood kayo ng mga noontime show, naku, sana, isang araw sasali din ako dyan, bibigyan din ako ng 20,000. Biluin mo, wala naman siyang ginawa, nakakuha siya ng 20,000. Umiyak-iyak lang siya doon. At sinabi niya, naku anak, sana di ba, mga ganun? Sana po kung nanonood ang kanyang tatay, makita naman po. O, di ba, yun lang ginawa niya. Tapos meron na siyang 20,000, di ba? O ngayon, anong nangyari sa inyo? Sa kapapanood natin ng ganun, hindi lang yung oras ang nasayang natin. Alam nyo, ang pinaka-hindi magandang nangyari, nalagay sa isip natin yung mga napanood natin. At doon ka na ngayon nabuhay. So, time is very important. Sabi nga po, time is gold. Huwag nyo na isasagot, wala kayong oras. Kung meron kayong 5 anak, bawat isa, kanya-kanyang oras. Huwag nyo sama-sama. Iba yung sama-sama, dapat bawat isang bata may kanya-kanyang oras. May saludo ho ako sa merong mas maraming anak. Kasi hindi ko kakayanin ang powers ko yon. Kaya 2 lang ang binigay ni Lord na anak sa akin. 2 lalaki. Panghuli na letter T ay ang salitang talent, kaalaman. Okay. Mahal natin ang ating mga anak kung tatanggapin natin ang talent na ibinigay ng Panginoon sa kanila. Hindi yung mga ngarap tayo ng kakaibang talent na ibigay dito sa batang ito. Tingnan niyo po ang inyong mga anak. Maliliit pa po yan. Meron na po yang talent. Meron ng mga bata, turuan ninyo, oh, anong kulay ito? Blue. Ito, anong kulay ito? Red. Tanungin mo ulit kahit anong oras, yun pa rin ang sagot. Pero merong mga bata, tanungin mo ngayon, anong kulay ito? Red. Mamaya tanungin mo ulit, ang sagot niya, yellow. Diba? Hindi na nila ngayon malaman. Pero, itong batang to, na hindi makasagot sa kulay, tingnan mo pag may music, gagalaw-galaw yung paa niya. O, iba naman yung talento niya. Kaya turuan nyo to ng kulay, kantahin nyo. Lagyan nyo ng melody yung pagtuturo kasi yun ang kanyang talent. Meron po tayong tinatawag na multiple intelligences. Iba't iba ang katalinuhan ng bata. Yung sinabi ko kanina, matalino sa academics. Yung pangalawang sinabi ko, matalino sa music. Meron hong mga bata, matalino naman sila sa lakas, sa sports. Di ba, mahilig sila sa sports. Diluin niyo, mga grade niya, 77, 78. Minsan nakasampa naman, 79. Oh, 7 pa rin. Pero paglaruin mo ng basketball, paglaruin mo ng football, ay talaga naman, kahit hindi kumain. So, yun po yung talent niya. Ang role po natin sa talent ng ating anak, number 1, discover. I-discover mo.
At madidiscover natin ang talent ng ating anak sa pamamagitan ng observation. Yung pinanonood mo siya, yung pinapansin mo yung kanyang mga hilig. Kasi bata pa po talaga yan, makikita niyo ng hilig. So, i-observe natin siya. Pangalawa, pag na-discover natin, pagyamanin yung talent ng bata. Sa pamamagitan ng suporta. Siguro po, kung ang talent ng inyong anak ay sa music, edi suportahan niyo siya sa music. Tanggalin niyo na ho yung pangarap na, naku, sana maging charis ang aking anak. Di ba? Kasi pagka ginawa natin yun, mukhang maliligaw tayo eh. Basta suportahan niyo lang siya ng suportahan. Hayaan niyo siyang kumanta. Ngayon, kung darating yung araw, i-bless ni Lord ng mas special at maging charis, edi mas mahusay, di po ba? So, you discover, and then you support. And then, pangatlo po, ituro natin sa ating mga anak na ang talentong ito, hindi para sa atin, bilang tahanan, bilang mga magulang, hindi rin para sa kanya, kung hindi ang talent para po sa ating Panginoon. Kaya tayo binigyan ng talent dahil ito yung panawagan ng Diyos. Makikita niyo po yung mga bata na magaling magsasalita. Malay niyo, ang tawag dyan maging pastor. Ang talent dyan, ang tawag dyan maging broadcaster, di ba? Yung mga bata na mga galing sa mga academic, malay niyo, yan ang mga magiging magagaling na engineers, doktor, di ba? Architect, sino pa? Pero, pinakamahalaga po, magamit ang talent na ito para sa Panginoon. Kasi si Lord po ang lumikha sa atin. Si Lord din ang nagbigay ng talento. Dapat, alay kay Lord ang talent. Hindi po sa magulang. So, okay, yun ang aking tatlong bahagi para po sa kaalaman ng pagiging magulang at pagpapakita ng pagmamahal. Ang tatlong letter T, una ay training, pangalawang letter T, time, at pangatlong letter T yung talent. At lahat po ito, pwede nating tatahi-tahiin. Dapat tayo po bilang magulang ay magandang modelo. Kung gusto natin ng mahusay na bata, kung gusto natin ng bata na shining and smart at maglilingkod sa Diyos, dapat po makita yon sa ating buhay. At napakahalaga po ang ating pananalangin at ang relasyon sa ating Panginoon. So marami pong salamat. Thank you, Mami Bessie Rios. Meron po ba kayong nais na liwanagin, itanong, tungkol po sa inyong pagpapalaki ng anak? Ayun, may tanong si ate. Tatanong ko lang po yung most effective punishment sa teenager. Kailan i-impose? First offense, second offense, or third offense? Okay, punishment. Ang papalitan ko yung tawag. Tatawagin nating consequence. Kasi kapag sinabi nating punishment, ang iniisip ng bata, bayad na ako eh. Kung gusto ninyo na talagang matuto yung bata ng correct behavior, tanong ko, meron bang rule? May rule. Alam ba ng bata kung saan siya tatayo? Teenager. Unang rule, anong oras umuuwi? Diba? Yan, napakahalaga yan. Pangalawa, teenager, paano ka rin bumabarkada? Diba? So pag tinignan natin, dapat maliwanag yung mga rules na yon. Ngayon, ang kasama niyan yung consequence. Halimbawa, pag ang rule ninyo, dapat umuwi ka dito nang hindi pa tayo kumakain. Umabot ka ng hapunan, which is sabihin natin 7 o'clock. Ano ang consequence nito? Maaaring bilangan, okay? Sa pangatlo, hindi na siya titira ng pagkain. Pagka hindi pa rin siya umuwi, 3 araw hindi siya lalabas. Pero dahil po teenager ang pinag-uusapan natin, dapat kasali na siya sa paggawa ng rules and consequences. At saka isa pa pong lagi nating problema ay ang computer time. Yan. So mag-ingat po tayo sa computer time. Batang-bata pa lang po dapat regulated na ang computer use. Dahil ang computer po ay mas nakaka-addict kesa pa sa sugal, kesa pa sa alak. Kaya po mahalaga, batang-bata, i-regulate na po natin ang kanyang computer use. Yung mga bata po, pag lumabas ng bahay natin yan, marami ho silang masasagap. So, ang mahalaga po, pag narinig natin yung sinasabi ng batang yon, kausapin natin yung bata. Naku anak, saan mo narinig yan? Ganon yung salita, malumanay, walang pananakot, walang galit.
Tapos, naiintindihan mo yan? Mommy, cute di ba? Cute. Tapos ulit-ulitin pa, di ba? Ano ba ibig sabihin yan, anak? Hindi ko naiintindihan. Tapos, pagkatapos niyang mag-usap, maglalagay ka na ngayon ng batas. Anak, narinig mo na ba yung salita na yan dito sa atin? Di siyempre sabihin niya, hindi po. O siyempre, ang mga salita na dapat dito sa atin at ginagawa mo at binibigkas mo, yun lang katanggap-tanggap kay mami at kay daddy. So matuto po tayong magsalita ng maayos at ang pinakamahalaga, nasan ba talaga yung pamantayan natin? Where's our standard? Siguro, Mami Bessie, hingan din kita ng brief prayer para sa mga parents na nandito kasi talagang napaka-extra challenge, diba? Na magampanan natin yung napakabigat na responsibility natin bilang mga magulang. Aming Panginoon, tunay nga po na Ikaw ang nagpakita ng greatest example of love sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus. Sana po, Panginoon, ay matutuhan din namin na makibahagi sa pagiging instrumento ng pagpapakita ng pagmamahal na ito sa aming tahanan, sa aming asawa, at ganun din lalong-lalo na po sa pagpapalaki ng aming mga anak. Lord, sobra-sobrang dami ang ginagawa ng kaaway para po sirain ang buhay ng mga kabataan. Pero nais din namin, Panginoon, na magtiwala sa lahat ng iyong mga pangako. Na anuman ang gawin ng kaaway, kapag po kami nagtiwala, nanampalataya, at tunay na sumunod sa iyo, Panginoon, wala po siyang magagawa. Itinataas ko po ang bawat magulang sa kasalukuyan na nagkakaroon ng mga alinlangan para po sa pagpapalaki sa kanilang mga anak. Lord, katakbuin mo po sila sa kanilang mga kaguluhan, sa kanila pong mga suliranin. At Lord, sama-sama po kami bilang iyong mga instrumento na pinagkatiwalaan ng mga batang ito na humihingi ng pagpapatawad sa aming mga pagkakamali. At gayon din, Lord, ng katalinuhan, ibang klaseng discernment, upang kami po ay tunay na makapaghatid ng tamang katuruan sa kanila, di para sa aming sarili, ni sa aming lipunan, pero para lamang sa iyong kaluwalhatian. Ito pong aming samot dalangin ng may pananampalataya sa tangi at tanging pangalan ng mahal mong anak na si Jesus. Amen. Palakpak po tayo ng malakas. Bigay po natin ang pasasalamat sa Panginoon. Ayan, ako. Makakaupo po muna tayo sumandali. Maraming salamat, Mami Bessie. Tatawagan ko ulit si Ate Jo Alabastro at si Ate Joanna Peras. Kasi marami pa tayong mga papremyong daladala, Ate Jo, di ba? Ayan, may mga CDs pa tayo dito ng Hardin ng Panalangin. So, syempre, ibibigay na namin ito sa inyo. Pero kailangan yung sumagot sa ilan nating tanong. Ano yung 3 T na binigay ni Mami Bessie na dapat nating tandaan bilang mga magulang sa pagpapalaki ng anak? O, sige, Kuya. Si Kuya na nakadilaw. Uso ang dilaw dito, ha? Training. What else? Pangalawang T. Time. Sapa po. Talent! Kuya, anong pangalan mo, Kuya? Kuya Leo. Nako, maraming salamat. Hardin ang Panalangin CD ni Proseso Marcelo. Ate Jo, magtanong ka pa. Okay. Ano ang isang mahalagang bagay na natutunan mo sa pagpapalaki ng iyong anak? Ay, natututunan ko po yung isang pagdidisiplina sa isang bata, yung suportaran, bigyan siya ng time, hindi lang yung gawin mo yung oras mo kung anong nga hindi naman useless lang ang mga oras, kundi i-focus mo doon sa mga anak mo para may banding kayo, nandoon yung magkalapit kayong magmamahalan na bilang isang mag-ina. Ayun! At yan, salamat sa Church Strengthening Ministry sa mga audio CDs na pinapamigay natin ngayon. Okay. Siyempre, gusto ko makita ang unang mag-asawa na pupunta dito sa harapan. Mag-asawa! 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 Gusto ko nandito sa harapan. Please, mag-asawa! Ay, naku, magaganda. Asan ang asawa mo, te? Asan? Ano bas mo? Wait lang. Nasaan po yung inyong pinirmahang kontrata? Marriage certificate nyo. Asaan? Alam nyo ba? Marriage contract. Bakit di nyo dala? Asan ang wedding ring nyo? Ayan, very good. Suot. So, anong pangalan ng Mr. Atis natin? Ano nga ba pangalan mo? Alam? Ay, hindi. Pick up line muna. Pick up line. Benjamin
Hala, hindi ka Nakalimutan masyado. talaga? Benjamin D. Raquel Jr. Ha? Ayun. Benjamin D. Raquel Jr. Ilang years na po kayong kasal? 13 years. Ano pong problema niyong mag-asawa? Wala po. Sa huling CD natin, gusto ko makita yung first time na nakinig sa DZAS. First time. Punta po dito. Ayan. First time talaga? Paano mo kami nabalitaan? Ano, invite lang po ako ng kapatid ng tinirhan namin. Saan yun? Actually, sa Paranaque po ako galing kanina. Aha. Yan lang. Oh, tapos, Tapos? sabi ni ate, sabi niya, Bi, mag-attend ka naman sa Family Matters. Sabi ko, ano po yan, Ti? Basta marami kang matututunan. Eh, totoo About sa ba? family. Opo. Single ka ba, ate? May anak ako, kaya na-touch ako kanina dun sa, sabi ni Sister yung pagpapalaki ng mga anak. Hindi ko na yun kasi wala sa akin yung mga anak ko. Nasaan po yung anak niyo? Nasa nanay ko, kaya yung time, yung hindi ko na ibigay sa kanila. Pero ate, hindi pa huli ang lahat. Oo nga eh. Ano ang plano mo ngayon? Plano ko sana silang, kasi pag nasa akin sila, hindi ako makakapagtrabaho. Pero ginagawa mo naman yun para sa kanila, Opo. diba? So, dalaw-dalawin mo sila ng madala. So, anong konkreto mong plano para dun sa pakikinig mo kay Mami Bessie na at least kahit paano makabawi ng time para sa mga anak mo? Sa may uwi kami, siguro lahat ng oras ko, bibigay ko dun sa mga anak ko. Tapos, kung kakayanin ko na, makasama ko sila dito habang nagtatrabaho ako, pati asawa ko, isama ko na sila. Para mabawi ko yung oras na hindi ko naibigay sa kanila nung maliit pa. Ilang taon na ba yung mga anak? 9 tsaka 5. Dalawang lalaki din. Nasa probinsya ba sila? Opo, sa parents ko. Sa Agusan del Sur. Batiin mo sila. Ay, Abusan. Talaga? Makikinig tayo doon? Oo. Sa mga anak ko, pwede ba mag-Bisaya? Sige. Gusto mag-English ka, German? Sige lang. Sa akong mga anak sa Barangay Labao, Esperanza, Agusan del Sur, si mama to, ang dami, daghang kog na hibawaan sa pag-attend ako diri sa Family Matters. Sana, dili pa huli ang panahon para may apply ko yun sa inyo. Ay, yung mga anak mo. Eh, parang di naman Bisaya yun eh. Naintindihan ko eh. Oo nga. May apply pa ha, Bisaya pa rin yun. At ano pangalan ng mga anak mo? Aaron Ray, tsaka Ralph Aldren. Ayan. Ikaw, ano naman ang pangalan mo? LV Bolado. Ayan. Ate LV, may regalo kami sa'yo. Wow, thank you so much. Dali mo yan sa Paranaque, ha? Oh ba? Ayan. Magpaturo ka kay Joanne kung paano yan gamitin. Thank you. Ayan. Ate, yung resibo nasa labas. Yan. So, maraming salamat po. Salamat Thank you. sa mga natutunan. Magpapasalamat muna tayo, Ate Jo, Okay. sa ating mga kapartner. Sige, salamat po kay Kapitan Beng Beltran, Mayor Herbert Bautista para sa lugar natin, Pastoral Movement of Bagong Silangan. Salamat din po sa ICCC, headed by Pastor Jomer Tolones, Raquel Family, Milia Family, Councilor Ali Medalia at mga kagawad, sina Kagawad Willie Cara, Kagawad Joe Alic, Kagawad Edis Ocampo, at Kagawad Jolo Bilaos. So mga kaibigan, magmula po ngayon hanggang sa mga susunod na araw, ano pong istasyon ang inyong papakinggan araw-araw? Ayun, 702 DZAS. At para kay ate na yung anak niya ay nasa Agusan, pwede Yes. makinig online. www.febc.ph. Hopefully, maabot din ang DXKI South Cotabato, DXAS Zamboanga. Yan ang mga station natin sa Mindanao Mindanao. at DXFE Davao. Ayan. Sa pangalan po ng buong pangkat ng inyong Family Matters, thank you kay Kuya Ferdy, kay Kuya Benji, kay Kuya Reggie, kay Ate Menchi, Ryan, lahat. Oo, lahat ganon, IE. Kami po ang inyong mga nakasama. Jo Alabastro, Joan Teras. Ako po si Heidi Bernardo Sampang. Maraming salamat po. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon sa ating pong pagtataguyod ng epektibo at masayang pamilyang Pilipino. Sa Diyos po ang papuri. Umaga, tanghali hanggang gabi.
we